Okay guys, for today's video, ituturo ko sa inyo paano i-withdraw ang DAI sa Trust Wallet natin at i-convert papuntang peso. Okay, umpisahan na natin. So dito sa Trust Wallet, pakita ko lang, sampalan ko kayo. Okay. So ngayon wala kayong nakikitang DAI, no? Na-convert ko na kasi sa sa Matic. So yun yung gagawin natin. Pag meron kayong DAI, i-convert nyo papuntang Matic. Bakit? Kasi, kung pipiliin nyo tong DAI, click nyo yung DAI ha. Pakita ko muna sa inyo. Pansinin nyo yung nasa upper left. Nakalagay dyan, Polygon. Yun yung network niya. Diba? Kung pupunta tayo sa Binance, pasilip ko muna sa inyo. Sa wallets, sa spot, deposit, click natin yung DAI. Pakita ko muna sa inyo. May nakikita ba kayo ditong Polygon network ng DAI? Wala, 'di ba? BNB Smart Chain, BNB Beacon Chain, saka Ethereum lang ang available. So, ibig sabihin, hindi natin pwede ipasa diretso yung DAI na nandun sa Trust Wallet, which is Polygon network, papunta dito sa Binance kasi wala siyang Polygon network. So, anong gagawin natin? Gawin natin, yung DAI na nandito sa Trust Wallet, iswap nyo to Matic. Okay. So, paano gagawin natin? So, pansinin nyo sa taas, merong send, receive, buy, swap. I-click nyo yung swap. Okay. Tapos, di ba meron kayo DAI? Gusto nyo ilabas. So, ibig sabihin, dapat you pay DAI. So, baliktarin nyo to. Itong arrow. Yan. So, dapat yung DAI nasa taas, Matic nasa baba. Ngayon, kung hindi yan yung nakasulat na cryptocurrency, i-click nyo lang. Tapos, i-type nyo DAI. Okay, ganyan lang. DAI. Click nyo. Tapos, yung sa baba naman, kung hindi Matic, palitan nyo na Matic. So, i-type nyo lang din, Matic. Okay. Yan. So, yan. Ngayon, kung ilan DAI yung gusto nyo i-convert, kung gusto nyo lahat, makikita nyo na yung balance sa baba. Kunyari, meron kayong 120. Oh, yan, convert nyo. Tapos, click nyo yung swap. Pag first time yung mag-swap, meron pa tong approval. Approve nyo lang muna. Pagkatapos nun, ulitin nyo yung process and then swap. Okay? So, ganun lang. Pag na-swap nyo na, magiging Matic na yan. Kunyari, ito na, Polygon Matic na. So, ready na to para ilipat dun sa Binance. So, paano natin ililipat? Tayo sa Binance. Okay, i-X na natin to ha. Back. Okay, kanina, ay back ko muna ulit para madali. Okay, so kanina, ang pinakita ko DAI. So ngayon, dapat tanggapin nyo, i-receive nyo is Matic. Galing dun sa Trust Wallet. So, paano? Deposit ulit. And then, search nyo sa taas, type nyo, Matic. Okay, ganyan. So, ano yung network? Polygon. Click nyo yung Polygon. Wallet address, copyhin nyo. Then, lipat kayo sa Trust Wallet. Okay. Click nyo yung Polygon Matic. And then, send. Kasi, mag-withdraw tayo eh. So, yung kinopy nyo yung wallet address, i-paste nyo. And then, kung yung amount, gano'ng kalaki. Kung gusto nyo lahat, click nyo max. And then, continue. Tapos, confirm. Okay? So, hindi ko i-confirm kasi hindi ko malilipat eh. Pag na-click nyo na i-confirm, antayin nyo na lang matapos yung process. Mapupunta yan dito sa Binance. I-back nyo lang. So, papasok yan dito sa wallet nyo, sa spot wallet. Pag nandito na siya ngayon, sa Binance nyo, as Matic, Polygon, ang next nyo gagawin is i-convert ang Matic to XRP. XRP. Bakit XRP? Kasi mura ang network fee pagta-transfer ng Ripple network or yung XRP na coin papuntang coins.ph. So basically, kailangan yung tatlong application. Trust Wallet, Binance, saka coins.ph. Okay? So, paano nyo i-convert yung Matic nyo papuntang XRP?
i-click nyo yung trades. Ito sa baba. Trades. And then sa upper left, i-click nyo yung convert. Okay. Itong from to, itong from palitan nyo ng Matic. Sample, Matic eh. Tapos, convert to XRP. Ayan. And then, kung ilan Matic yung na-receive nyo, click nyo lang max. And then, preview conversion. Okay? Pag preview conversion nyo, lalabas yung gano'ng karaming XRP marireceive nyo. And then, i-click nyo lang proceed or convert. Okay? So, pag na-convert nyo na, nandito na ulit yan sa wallet nyo. Sa spot. Okay? So, mawawala na yung Matic dito, mapapalitan ng XRP. Okay? So, this time, ililipat na natin yung XRP papuntang coins.ph para convert naman to peso at mailabas nyo na sa inyong bank account or GCash. So, paano gagawin? Kailangan pa rin natin ng wallet address. So, punta tayo ng coins.ph. Okay. Pag nandito kayo sa coins.ph, pupunta kayo ngayon dito sa katabi ng home, crypto. Okay, click yung crypto sa baba. Tapos, click nyo receive. Tapos, XRP. Piliin nyo XRP. Minsan, nasa baba. So, XRP. Piliin nyo. Show my XRP address. Guys, tandaan nyo, dalawa to ha. Wallet address, saka destination tag. Magkasama yan palagi. So, kukopihin mo. Okay, and then babalik sa Binance. I-click mo yung XRP. And then, withdrawal. Kasi palabas eh. Send via crypto network. O, i-paste mo yung wallet address na kinopya mo sa coins.ph. Tapos yung destination tag. Balik ka. Destination tag. Ayan. Scroll down. Paste mo dito. And then, max. Kung gaano karami yung XRP na ita-transfer mo, then withdrawal. Click mo yung withdrawal. Pag na-click mo yung withdrawal, ihingan ka ngayon ng verification code. Depende kung ano yung nakaset sa inyo. Kung phone number, saka email, doon nyo marireceive yung code. Okay? Pag na-proceed nyo na yun, na-ibigay nyo na yung code na yun, click nyo lang confirm. Okay? Ngayon, pag na-confirm na yun, of course, magiging successfully withdrawal. So, lilipat na yun ngayon dito sa coins.ph. So, dito kayo mag-aantay na naman. Okay. So, pag dumating yung XRP nyo dito sa crypto portfolio nyo, XRP, di ba? Lalabas dito XRP. Ang gagawin nyo para ma-convert yung XRP to peso, i-click nyo yung convert. Okay? Tapos, itong arrow, yung baliktaran, of course, dapat yung peso sa baba kasi you will receive eh. Tapos, yung crypto is nasa taas. Baliktarin natin. Tapos, yung BTC, palitan natin ng XRP. Okay, so ganyan magiging itsura. Okay? So, once na-receive nyo na, i-click nyo lang convert all. And then, sa baba, ito sa baba, slide to convert. Pag na-click nyo na yan, slide to convert, mapupunta na yung XRP nyo to peso. Saan pupunta yan? I-X nyo lang, punta kayo sa home. Dito nyo na makikita, sa peso wallet balance. So, ready to cash out na yan. So, paano? Click nyo lang, cash out. Saan nyo dadalhin? Sa BDO, BPI, Metrobank, Union Bank, asan nyo? E-wallets like GCash, Huan Cash, Lazada, nasa sa inyo. Gusto nyo sa remittance center nyo kunin, LBC. So, ganun lang kadali. Alright guys, so I hope malinaw yung pagkaka-explain ko kung paano natin ilalabas yung DAI natin from our MetaForce papunta sa ating bank account or GCash. Okay? So, kung di pa kayo napag-subscribe dito sa YouTube channel ko, guys, please huwag niyong kalimutan. And, share the video. Thank you, and see you on my next videos.